Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, happy Tuesday. Kamusta po kayo? Ang atin pong pag-uusapan ay ito pong nangyari na privilege speech nitong si Chis Escudero kahapon. At ito nga pong privilege speech niya na ito ay sinasabing meron daw pong matinding isisiwalat pero parang wala naman eh. 'Di ba matagal naman nang binabato yung mga ganung bagay kay Martin Romualdez. At parang walang bago actually. May nakita nga akong post ni Senator Ping Lacson eh. Sabi niya ano yung the best reply to nonsense is silence. Ewan ko lang kung si Chis Escudero ang pinapatamaan yan. Pwede rin si Marcoleta. Ngayon po, dito po sa privilege speech na ito ni Escudero, mas pinili pa po niya na wasakin palalo itong ang dating House Speaker na si Martin Romualdez kaysa ipaliwanag ang kanyang kumbaga sagutin niya yung mga alegasyon na ibinabato sa kanya nitong si Yusek Bernardo kasama si Maynard Ngu na konektado syempre sa asawa ni Chis Escudero na si Heart Evangelista. Pinagtataka lang natin. Masyadong tong si Chis Escudero, no? Madamdamin. Alam nyo, masyadong marubdob ang kanyang privilege speech kahapon. At malalaman niyo po ang dahilan kung bakit. So ito po yung privilege speech nitong si Escudero. Ayan, teka, paano ba ito? Na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinabaha. Wait po Senator wait lang Okay. Ayun. Ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba? Teka, parang di ba sa inyo naman unang lumabas itong si Bryce Hernandez? Unang lumabas sa inyo si Henry Alcantara, di ba? Sa inyo naman yun unang lumabas Hindi naman po sa Kongreso. Di ba? Ewan ko kung bakit parang pinag-iinitan ni Chis Escudero etong mga kongresista. Pero, di ba? Ang dami namang sinasabi nitong mga to patungkol kay Saldico Kaya lang, hindi na ko-connect si Martin Romualdez. Ngayon, dun lang na-connect si Martin Romualdez kay Guteza na para kay Chis Escudero, bayaning-bayani. Dahil tila mas malaking isda Ngari. Ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman. Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media
ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya. Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693. Okay. So doon nagtatapos yung clip na yon ng talumpati nitong si Cheese Escudero. Hindi daw mabanggit yung pangalan ni Martin. Matagal naman nang may bumabanggit ng pangalan ni Martin, di ba? Pero, yun lang talaga yung hindi na iba. Isa lang yung hindi na iba. Binabanggit na yan ni Harry Roque, binabanggit na yan nila Vic Rodriguez yata, ng mga nasa SMNI. Etong si Sara Duterte, syempre si Sara Duterte, 'di ba? Kahit nga itong si Pulong, 'di ba? Binabanggit naman na nila 'yan eh. Pero isa lang talaga yung hindi na iba. Wala silang mga ebidensya na maipakita na si Martin Romualdez ay sangkot sa korupsyon. Yun lang po talaga ang hindi na iba. So sa presentasyon ni Cheese Escudero, ebidensya na ba yung Martin magnanakaw? Ebidensya na ba yun? Parang, di ba? Naturingan kang abogado. Kagalang-galang ka na senador. Pero pinapaniwalaan mo si Gutesa? Talaga? Pinapaniwalaan ng isang Cheese Escudero si Gutesa? Na walang naipakitang katibayan na nagdala siya ng pera kay Martin Romualdez. Diba dapat ang bigat ng salita ay kasing bigat din dapat ng ebidensya? Parang nakalimutan yata ni Cheese Escudero yun eh. Diba? Kasi wala namang maipakitang ebidensya si Gutesa, pero bilib na bilib si Marcoleta at si Cheese Escudero. Katakataka yun, diba? Imagine niyo mga matitinding lawyer yan bago naging mga senador. Dumaan yan sa pagiging kongresista bago naging senador. Tapos ngayon mapapaikot lamang sila ng isang Gutesa o kami ang gusto nyong paikutin. Kala nyo di namin alata. Kami ang gusto nyong paikutin. Kunwari si Gutesa, bayaning bayani. Kunwari si Gutesa, totoong-totoo ang mga sinasabi. Meron ba pinakita man lang kahit isang video, litrato na dinala niya yung limpak-limpak na salapi doon sa maleta at iniabot kay Speaker Martin? Wala, di ba? Di na nga nagpapakita eh. Di ba dapat meron siyang meeting with the DOJ Secretary, hindi umattend. At ngayon, balita ko, mayroon ng bagong script. Kasi yung unang script, palpak eh. Hindi kinabisa. Kumpiyansang-kumpiyansa, akala niya, ganun lang kadali, humarap sa mga senador. Kaya lang, nahalata ni Ping Lacson, nahalata ni Erwin Tulfo. Si Marcoleta lang naman yung bilib na bilib kay Gutesa eh. Hindi niyo ba napansin yun? Di ba? Kaya po, dito po,
sa mga salita na ito ni Chis Escudero, eto na po yung pagkumpirma. Eto na po yun. Kumpirmado na po. Ito para sa akin, ito kumpirmado na to. Ito na yung sign talaga na 2028 is coming. Itong ginawa ni Chis Escudero na ito for 2028 na to talaga. At nandun yung boss eh. Eto, panoorin nyo. President Duterte, o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability? Nako! Or are we merely offering a politically convenient Nako, andun si Puset! in an attempt to appease the rage of the people? Oh. What is painful, Mr. President, is that along the way, Andun si Puset. Kaya pala, 'di ba? So ito po, niluluto na, inihahanda na po ang Sara Cheese sa 2028. Ito po ang magiging kumbaga yung team to defeat sa 2028, team to beat sa 2028. Ito na po 'yon. Kaya po ganun pala karubdob, ganun katindi ang mga kunoy revelasyon nitong si Chis Escudero, pero parang replay na yun, di ba? Ilang beses nang nabanggit yan eh. Ilang beses na nasabi yan, yung mga ganyang akusasyon kay Martin Romualdez, at wala ngang bago, walang ebidensya, wala man lang pinakita na nagkaabutan ng pera, wala man lang pinakita na merong kumbaga litrato na tumatanggap ng mali-malitang pera itong si Martin Romualdez, di ba? So, ito po yung lahat hindi po ito sarswela ni Martin Romualdez. Ito po yung sarswela ni Sara Duterte. Itong paglabas ni Orly Gutesa, na dating excuse me po, na dating tauhan ni Sara Duterte, nagsilbi po sa OBP, 'di ba? At nagsilbi sa BOC, Bureau of Custom, nagsilbi sa PCO, Martin Andanar. Naku alam na po namin 'yan, ang mga ganyang galawan. At ang mauuto na lang naman nitong mga DDS na ito walang iba kung hindi yung mga bobong DDS. Yung mga tatanga-tanga ng mga Pilipino na naniniwala pa rin sa sarswela ng mga Duterte. So ngayon, na meron ako naunang vlog dyan, ang title ay mas pinili ni Chis Escudero maging tuta ng mga Duterte o tuta ni Digong kaysa maging senador ng mga Pilipino. Alam niyo po, napakasaklap ng pangyayari na ito. Dahil lang dating senador na hinahangaan, talagang maraming sumusuporta, maraming bumuboto, kada siya'y kumakandidato, hindi yata ito natalo di ba? Ngayon, nakikita natin na ibinenta niya na ang kanyang dignidad, ibinenta niya na ang kanyang kredibilidad, at kumbaga isinuko niya na ang kanyang kumbaga pagiging matinong public servant. Dahil habang siya'y nagsasalita, kitang-kita natin na pumapalakpak ang tenga ni Sara Duterte sa kanyang likod. Parang doon lang, kaya Marcoleta, takang-taka tayo, bakit pinagtatanggol etong mga diskaya? Yun pala, yung etong insurance firm na pinagtatrabahuan ng asawa nitong si Marcoleta, dyan pala naka-insured ang mga diskaya. Oo, yung kanilang mga proyekto. Nako, di ba? Delikadesa nga di ba? Kaya pala ganon kasidhi ang pagtatanggol nitong si Marcoleta sa mga diskaya. So ganon din. Kaya ganon din po karugdob ang pagpapahayag ni Chis Escudero ng kanyang saloobin, ng kanyang mga hinaing, ng kanyang pagtatampo sa ICI kung bakit hindi iniimbestigahan si Martin Romualdez kahit na wala namang ebidensya. Dapat imbestigahan na yan. Wala nga ebidensya, di ba? Di ba? Samantalang si Chis Escudero, ang daming ebidensya na sama dun sa listahan ng mga pinapreeze ang mga asset. Diba, sa halip na sagutin ni Chis Escudero kung bakit siya nag-i-insert ng napakalaking halaga,
kung bakit siya pumupunta pa sa opisina ni Zaldico. Nakapwa niya Bicolano. Noong panahon ng budget deliberation. Diba, sa halip na ipaliwanag niya yan kung bakit merong bagman na nagngangalang Maynard Ngu na kumokobra ng pera kay Yusek Bernardo para ibigay sa kanya. Sa halip na sagutin niya yung mga katanungan na yan, yung mga alegasyon na yan. Ang ginawa ni Chis Escudero, nagturo. Martin Romualdez. Puro Martin Romualdez na lang. Diba? Napakatagal na yun eh. Oh. Diba napakatagal nang binibintang yan kay Martin Romualdez na magnanakaw. Oh, diba? Totoo yan. Matagal na yan. Immune na nga ako dyan kasi parang ang tagal naman yan sinasabi yan eh. Hindi na yan bago. Ngayon, nung House Speaker si Martin Romualdez, wala kayong naipakita kahit isang ebidensya na magnanakaw si Martin. Pero dito kay Sara Duterte, may mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kaban ng bayan, specifically doon sa budget ng DepEd. Hindi ninyo pinakinggan ang impeachment complaint. Nagsusumigaw ang mga ebidensya kay Sara, pero hindi nyo tinrabaho. Forthwith, iniba ninyo ang ibig sabihin. Gumawa kayo ng sarili ninyong diksyonaryo. Ngayon dito, kay Martin Romualdez, binibintangan ninyong magnanakaw. Matagal na nga naming nadidinig na magnanakaw yan. Lagi na lang si Martin ang tinuturo. Pero, excuse me po. Pero bakit wala kaming makita kahit isa pa ring ebidensya magpasa hanggang ngayon? Abay, parang bayaning-bayani pa. Itong si Chis Escudero, nung natapos ang kanyang matindi at napakarubdob na pagsasalita doon sa Senado, napakatindi at as in talagang marubdob na marubdob. Parang bayaning-bayani si Chis Escudero, pero teka, wala naman ito pinakita kahit isa. Wala naman ito pinakita kahit isang ebidensya. Nagturo lang ng nagturo. Martin magnanakaw. Asa ebidensya? Tapos sasabihin, pag hindi naniwala mga Pilipino, magagalit kayo. Matalino kami, kailangan namin ebidensya bago maniwala. Ito, tignan nyo to. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Senator Francis Chis Escudero. Majority Leader. Yes, for minute suspension, Mr. President. Session is suspended for 1 Ayun minute. Ayun parang bayaning-bayani lapit kay Aimee, niyakap ni Bato. Kinamayan ni Bam. Kita nyo. Parang bayaning-bayani si Chis Escudero eh. Pia Cayetano, di ba? Mark Villar. JB Ejercito. Kiko Pangilinan. Si Boy Sile. Si Boy Malasakit. Si Boy 10K, wala dyan? Diba? Lapit kay Aimee. Okay ba? Sinira ko na. Sabi ko sa iyo kayang-kaya ko yan eh. Joel. Andiyan si Joel is Lord. Ayan, lumapit yan eh. Lumapit kay Lalapit yan kay lalapit yan kay Ping Lacson. Ayun. Pupunta yan kay Ping Lacson. Siyempre, kay Marcoleta. Kumamay kay Marcoleta yan eh. Ayan. Punta na yan kay
kay Ping Lacson. Diba? Kita nyo yung mga DDS senadogs. Parang bayaning-bayani sa kanila itong si Chis Escudero sa ginawa. Pero, sige, labanan mo, Chis. Pero diba, since sa 2023, na sinisiraan ninyo yan, since 2023 na sinisiraan nyo yan, si Martin Romualdez, wala kayong naipakitang ebidensya. Diba? Pabor na pabor kami dyan. Senator Chis Escudero, labanan mo si Martin Romualdez kung talagang kurakot yan. Ipakulong ninyo, pagbayarin ninyo sa kanyang mga ginawang pangungurakot. Diba? Pero idaan nyo naman sa tama. Maglabas naman kayo ng ebidensya. Since 2023, yan na ang sinasabi ninyo. Yan na sinasabi ni Sara. Diba? Nung hindi nabigyan ng confidential funds at intelligence funds si Sara para sa DepEd, diyan nagsimula yun Nagalburuto si Sara di ba? Iyan nyo naman. Bigyan nyo naman kami na ebidensya. Diyos ko, napakatagal na naming naririnig yung sarswela ni Sara na yan. Hindi yan sarswela ni Martin Romualdez. Sarswela ni Sara Duterte yan nung hindi napagbigyan ng confidential at intelligence funds. Hanggang ngayon, wala pa rin pong ebidensya kayong inilalabas. So, paano po kami maniniwala sa sarswela na sinasabi ninyo? Diba? Ano to? Labanan lang ng bunganga. Puro bunganga na lang ba tayo? Kita nyo si Saldi ko nga, hindi na uuwi. Kahit man lang si Martin Romualdez, maikahon ninyo. Diba? Pabor ako dyan. Kung talagang kurakot, kulong. Sabi nga ni PBBM, diba? Walang sisinuhin. So, ipakulong natin ang mga kurakot. Kaya lang maglabas naman kayo ng ebidensya. Huwag naman Duterte style. Nakakasuhan sa kapalang gagawa ng ebidensya. Kakasuhan sa kapalang kukuha ng witness. Ano ba namang klase yan? Chis Escudero, naging DDS style ka na din Kaya kayo, ano po ba masasabi ninyo kay Chis Escudero? Ano masasabi ninyo sa kanyang mga pinagsasasabi na walang bago The name that cannot be named. The name that cannot be said. Tama ba yon? Ilang beses nang binabanggit yan si Martin Romualdez na magnanakaw. Ang wala po, ebidensya. So parang nireplay mo lang din yung mga pinagsasasabi ni Sara. At congratulations, pasado po kayo sa inyong audition para sa 2028. Pasado po kayo at tingin ko kumpirmado na Sara Chis na yan sa 2028. Uy, gustong-gusto yan ni Chis. Talaga nga naman Sana hindi maalala ng mga kababayan natin na hindi mo tinuloy ang impeachment trial at mas ginusto mo na ibahin ang kahulugan ng Fort Worth at manalo ka. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Comment nyo po dyan kung ano ang inyong masasabi sa vlog ko. Thank you po. Bye-bye.